Noong January 2013, isang tunog ng smoke alarm ang narinig sa isang eskinita sa likod ng isang hotel. Sa narinig na tunog, ilan sa mga tao sa area na yon ay nagsilabasan at nakita na mayroong isang maliit na siga sa labas kung saan nagmula ang usok. Sa nakitang ningas ng apoy na naroon, isang residente ang nakapansin na ang bagay na kinakain ng apoy ay tila isang shop mannequin at kasabay ng kanilang pagtutulungan na apulahin ang apoy, mayroon silang napansin doon na ilang bahid ng dugo. Dito na napagtanto ng mga residente na ang nasusunog na iyon ay isang tao at ang salarin sa krimen na iyon ay naroon lamang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sasha Marsden. Ang Blackpool ay isang seaside resort town sa England. Ang lugar ay nakaharap sa dagat kaya ito ay isang perfect spot bilang isang bakasyonan. Dahil dito ay napakaraming mga hotel sa lugar at sa kalapit na bayan ay naroon naman ang Steyning kung saan nakatira ang pamilya Marsden. Ang pamilya Marsden ay medyo baguhan lamang sa lugar at lumipat doon taong 2004. Sila ay mayroong anak na nagngangalang Sasha na noon ay nasa 8 taong gulang noong ang buong pamilya ay lumipat. Si Sasha ay ang bunso sa magkakapatid at lumaki bilang isang energetic, loud at confident na mahilig at may passion pagdating sa pagsasayaw. Siya din ay friendly at kilala bilang ang joker sa kanyang mga kaibigan. Madalas niyang kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya minsan ay hindi maiwasan na siya ay umuwi ng medyo late na sa binigay na curfew ng kanyang mga magulang. Buwan ng Hulyo taong 2010, si Sasha na noon ay 14 years old ay galing sa kanyang eskwelahan nang siya kasama ng kaibigan ay sumakay ng bus pa uwi. Siya ay inaasahang nasa bahay na ng alas 9, ngunit bandang alas 8:30, ang telepono sa bahay ng mga Marsden ay nagring na sinagot naman ng ina ni Sasha na si Jane. Bilang malapit na naman ang itinakdang oras ng curfew, ang inaasahan ni Jane na nasa kabilang linya ay si Sasha na siguradong magsasabi na naman ng dahilan kung bakit medyo malilate ito ng uwi. Ngunit sa halip na ang anak, ang nakausap ni Jane ay isang pulis na nagsabi naman na si Sasha ay nasa kanilang istasyon. Walang ideya sa kung bakit naroon ang anak, si Jane ay agad na pumunta sa police station. Nang gabing yon, si Sasha kasama ang isang kaibigan na lalaki na mas bata pa sa kanya ng 1 taon ay nakaupo sa isang park. Sila doon ay masayang nag-uusap nang isang 22 years old na lalaki ang lumapit sa kanila. Ang lalaki ay masayang nakipagkwentuhan din sa kanila at maya-maya lang ay naglabas ng alkohol na ipinainom naman ng ilang beses sa dalagita. Si Sasha naman bilang bata pa ay agad na nalasing at oras na siya ay nalasing, siya ay sinimula naman na pagsamantalahan ng lalaki. Hinubad nito ang damit ni Sasha at sinimulan na asultuhin ang dalagita. Ang lalaking kasama naman ni Sasha ay naroon lamang at dahil sa takot ay hindi natulungan si Sasha. Gayunpaman ang batang lalaki ay nagsisigaw kung saan 2 mga babae ang nakapansin sa mga pangyayari at agad na dinaluhan ang ginagawang pananamantala kay Sasha. Nagawa din nila na pigilan ang lalaki hanggang sa dumating ang mga otoridad. Ang lalaki ay agad na inaresto at kalaunan ay nasentensyahan ng higit 5 taong pagkakabilanggo. Bagamat ang lalaki ay himas reha sa bilangguan, ang kanyang ginawang aksyon naman ay nagdala ng napakalaking pagbabago kay Sasha. Sa nangyari kay Sasha, siya ay talagang natroma at nawala na ang pagiging masayahin ng dalagita. Siya ay naging introvert at madalas na magkaroon ng nightmares. Nawala ang kanyang confidence at nagkaroon din ng napakababang tingin sa sarili. 2 linggo matapos ng insidente, si Sasha ay muling bumalik sa eskwela
na dumagdag pa sa kanyang delubyo. Siya ay naging target ng mga bullies kung saan ang isa pa sa mga ito ay gumawa pa ng isang Facebook page para doon pahiyain si Sasha. Sa nangyaring pangbubuli, si Sasha ay nawala ng interes sa pag-aaral at bagamat siya ay nag-transfer sa ibang eskwelahan, siya ay hirap ng makihalubilo. Sa loob ng mga sumunod na taon, si Sasha ay tuluyang naligaw ng landas. Siya ilang beses na naglayas at nalulong sa alak. Siya ay nagkaroon din ng relasyon sa iba't ibang mga lalaki na ayon sa isang psychologist ay isang paraan para mabura sa kanyang memorya ang sinapit ng gabing yon. Taong 2012, si Sasha na noon ay 16 ay nagkaroon ng relasyon sa isang nagngangalang Danny na mas matanda sa kanya ng 2 taon. Si Danny ay naging isang magandang impluwensya kay Sasha at bagamat gusto ito ng mga magulang ni Sasha, hindi pa din naiwasan na maging protective ang mga ito sa anak. Kaya palagi nilang hinahatid at sinusundo si Sasha saan man ito pumunta. August 31, si Sasha at Danny ay may plano na magkita kaya bilang nakagawian, si Sasha ay inihatid ng kanyang ama. Pero nang dumating ang oras para siya ay sunduin, si Sasha ay hindi na makita pa. Siya kalaunan ay inireport na missing sa mga otoridad. Bagamat ilang beses nang sinubukan ni Sasha na maglayas, sa pagkakataon na ito, iba ang naging pakiramdam ng kanyang mga magulang. Matapos ng 2 araw, sila ay nakareceive naman ng tawag galing mismo kay Sasha. Ayon kay Sasha, sila ni Danny ay nagtanan at nasa 300 milya ang layo sa staining. Sa masinsinang pag-uusap at pakiusap ng mga magulang, si Sasha ay napapayag na bumalik sa isang kondisyon na sila ni Danny ay magsasama na at titira sa kanilang bahay. Napinayagan naman ng mga magulang ni Sasha, dala na din ang kanilang desperasyon para bumalik ang anak. Matapos na bumalik si Sasha, siya ay nagkaroon ng positibong pagbabago sa sarili. Setyembre nang siya ay nag-enroll sa kolehiyo para mag-aral ng childcare. Ayos naman ang kanyang naging pag-aaral at naging volunteer pa sa isang ospital para mag-alaga ng mga bata sa nursery doon. Kalaunan siya ay nagplano na kumuha ng isang part-time job para kumita ng extra para sa kanyang pag-aaral. January 2013, isang message ang natanggap ni Sasha sa kanyang Facebook at ang nilalaman ay isang part-time cleaning job offer sa isang hotel at nagtakda ng isang interview sa trabaho na iyon kinabukasan ng hapon. Ang mga magulang naman ni Sasha sa kanyang balak na part-time job ay medyo tutol sa ideya dahil siya ay 16 anyos pa lamang, pero dahil sa buo ang loob ni Sasha at dahil na din sa ang nag-alok ng trabaho dito ay friend ng isang friend ni Sasha sa Facebook, pumayag na din ang mga magulang sa kondisyon na ihahatid at susunduin pa din nila si Sasha. Dumating ang araw ng interview at tulad ng napag-usapan, si Sasha ay inihatid nga ng ama at ibinaba sa lugar na ito. Dito ay sinundo naman siya na mag-i-interview sa kanya at naglakad na papunta sa hotel na papasukan. Pagdating sa hotel ay binigyan si Sasha ng trial na gawain na ipinasa naman niya. Siya ay tumawag na sa ama para magpasundo at pagka-uwi sa bahay ay excited na ikwento sa mga magulang na siya ay natanggap sa trabaho. Siya ay binigyan din ng 10 British pound para sa kanyang oras at ang kanyang ginawa lamang ay ang pagpapalit ng bedsheet at pag-aayos ng higaan. Siya ay nakatakdang pumasok sa kasunod na pangatlong araw at wala gaanong nakwento tungkol sa employer na nag-hire sa kanya. January 31, 2013, ang unang araw sa trabaho ni Sasha. Nang umaga na yon ay pumasok siya sa kolehiyo kung saan isang good news pa ang sinabi ng kanyang tutor. Ang kanyang pag-aaral ay impressive kaya iyon ay nagdesisyon na isulong si Sasha sa next level ng kanyang kurso. Si Sasha ay talagang natuwa at tila ba umaayon ang lahat para sa kanyang mga pangarap. Dumating ang hapon at si Sasha ay pumasok na sa trabaho.
Bandang alas 4 nang inihatid siya ng ama sa lugar din na ito dahil sa hindi niya maalala ang direksyon papunta sa hotel na papasukan. Si Sasha ay nagpaalam na sa ama at nagsabi na siya ay magme-message na lamang kapag tapos na ang kanyang shift. Dumating ang alas 7 ngunit wala pa ring balita kay Sasha. Balak nila na sabay-sabay na mag-dinner pero wala pang balita galing sa dalaga. Dumating ang alas 8 pero wala pa din silang natanggap na text o kahit ano. Sinubukan nila na tawagan ang phone nito ngunit iyon ay naka-off. Tapos na dapat ang shift ni Sasha sa oras na ito at mayroon din silang plano ni Danny na umattend ng isang party. Alam na mga magulang na hindi bibiguin ni Sasha si Danny. Kaya bandang alas 8:30 nang wala pa din silang narinig o balita mula sa dalaga, sila ay kinabahan na at nag-alala. Sa paghahanap kay Sasha, ang unang lugar na kanilang balak na puntahan ay ang mismong hotel na pinasukan nito. Pero dahil sa si Sasha ay bumaba lamang sa lugar na ito, hindi nila alam kung anong hotel ang pupuntahan. Napakaraming hotel din na malapit sa area, kaya sila ay medyo mahihirapan. Para malaman ang hotel na iyon, naisip nila na buksan ang Facebook ni Sasha. Ang password noon ay alam ni Danny at matapos na iyon ay nabuksan, sila ay nag-message naman sa mga kaibigan ni Sasha kung may nakaaalam sa pinapasukan nito. Mayroong isa ang nag-reply na ang pangalan ng employer ni Sasha ay David. At nang chinek ang list of friends sa account, 2 David ang kanilang nakita. Ang isang David ay kaibigan ni Danny kaya iyon ay X na sa listahan. Kaya ang isang David na lang na nagngangalang David Minto ang kanilang chinek. Sa pag-check ng mga pictures ni David, isang picture ang agad nilang napansin at iyon ay ang picture ni David na nakatayo sa labas ng isang hotel, ang Grafton House Hotel. Ang mga magulang ni Sasha ay agad na pumunta sa hotel at matapos na kumatok ay pinagbuksan ng isang lalaki. Ang lalaki na iyon ay si David at matapos na tanungin kung nasaan si Sasha, sinabi ni David na si Sasha ay nakaalis na ilang oras na ang nakalilipas. Sa patuloy na paghahanap kay Sasha ay sinubukan naman nila na puntahan ang mga kaibigan nito, ngunit walang makapagsabi kung nasaan ito. Sila ay bumalik na sa kanilang bahay sa pag-asa na naroon na ang anak pero wala pa din. Bandang alas 11 ng gabi nang sila ay tumawag na sa mga otoridad para i-report si Sasha na missing. Matapos ng ilang minuto, 2 pulis ang dumating sa bahay na mga Marsden. Habang sinasabi ang deskripsyon ni Sasha at ilan pang mga detalye, isang pulis ang ilang beses na nagpaalam para tumawag sa labas at i-relay ang mga impormasyon sa kanyang radyo. Nang bumalik ang pulis sa ika-4 na pagkakataon, isang nakapanlulumong balita ang inihatid nito sa pamilya. Ilang oras bago inireport na missing si Sasha, ang mga otoridad at firefighters ay pinatawag sa isang iskinita sa Grafton House Hotel. Isang maliit na sunog ang nangyari doon na nagdulot ng komosyon. Ang bagay na nasusunog matapos pagmasda ng malapitan ay tila isang shop mannequin, kaya ang ilang mga tao na naroon ay nagtulungan na apulahin ang apoy. Isa sa mga tao na naroon ay si David, na tinawag pa ang kanyang girlfriend na lumabas para ipakita ang komosyon. At kasabay ng tangka ng ilan na pag-apula sa apoy, si David ay itinuro naman ang bahid ng dugo sa mannequin at sinabi pa na ang mga mannequin ay hindi nagdurugo. Dito na napagtanto ng karamihan na ang nasusunog na iyon ay isang tao na ibinalot sa isang carpet saka sinunog. Sa komosyon na ito, ang mismong girlfriend naman ni David ang tumawag sa mga pulis at inireport ang insidente. Bandang alas 9 ng gabi nang ang mga otoridad ay dumating sa lugar. Isang sunog na katawan ng babae ang kanilang nadatnan na sa sobrang lala ng tinamo ay medyo mahirap na ang pagkakakilanlan. Sa isang basurahan ay meron naman silang nakita na bag at sapatos, isang dugo ang damit at cellphone na tinanggalan ng battery.
Kalaunan ang mga otoridad ay nakatanggap ng missing report at sa ibinigay na detalye ng mga magulang hinggil sa huling suot ni Sasha, iyon ay nagmatch sa nakuhang damit sa basurahan. Kaya sa puntong ito, malaki ang tsansa na ang babaeng biktima ay si Sasha. Para sa formal na kumpirmasyon, ang toothbrush ni Sasha ay kinuha ng mga otoridad para gawa ng DNA testing sa sunog na labi ng babae. At matapos ng 2 araw na paghihintay, base sa resulta, ang sunog na babae at si Sasha ay iisa. Base sa autopsy, si Sasha ay nagtamo ng 58 mga saksak na karamihan ay sa kanyang mukha, leeg at likod ng ulo. Malaki ang posibilidad na siya ay inatake sa likod ng salarin at kung anumang motibo ang meron sa atake na iyon ay evident sa mga sugat na tinamo ni Sasha, kung saan sa nakitang patalim na mga otoridad, ang dulo noon ay bumaluktot pa. Malinaw din na siya ay pinagsamantalahan, na ayon pa sa medico legal ay nangyari nang si Sasha ay nag-aagaw buhay o di kaya ay patay na. Siya ay nakitaan din ng defensive wounds sa kamay at braso, isang patunay na si Sasha ay buong lakas na nilabanan ang salarin. Pero sino kaya ang may gawa nito at ano ang kanyang motibo? Nang nagmatch ang damit na suot ni Sasha sa biktima, ang kasunod na impormasyon na nakuha ng mga otoridad ay ang trabaho ni Sasha sa hotel, maging ang kanyang boss na si David. Bilang si David ang huling tao na nakakita kay Sasha ng buhay, siya ay agad na inaresto ng gabi din na yun. Agad na ginawa ng forensic examination ng hotel kung saan ilang bahid ng dugo ni Sasha ang nakita sa carpets at dingding ng hagdanan. Mayroon ding trace ng dugo sa isang patalim na nasa kitchen. Sa isang banyo ay mayroon din trace ng dugo ni Sasha sa bathtub at ang kanyang hikaw ay natagpuan naman sa toilet. Ang mga ebidensya sa hotel na iyon ay overwhelming, pero todo tanggi pa din ang salarin. Ayon sa girlfriend ni David, nang siya ay umuwi sa hotel bandang 9:00 ng gabi, siya ay nakalanghap ng malakas na amoy ng bleach. Sinabi ni David na siya ay na-nosebleed, kaya iyon ay kanyang nilinis. Nang si David naman ang kwestiyon, ayon naman dito, si Sasha ay nagpakita daw ng sexual na interes sa kanya. Kaya silang dalawa daw ay humantong sa kama. Si Sasha din daw ay dumugo ang ilong kaya iyon ay nilinis niya sa carpet at buhay na buhay itong lumabas ng hotel. Pero iba naman ang ipinapakita ng CCTV na ito kung saan si Sasha ay na-capture pa na pumasok sa loob pero hindi na na-capture pa na lumabas. Medyo nagulat at nashock pa si David nang nalaman na ang nasunog na katawan sa likod ng hotel na yon ay si Sasha. Pero ano ang laban ng mga salita at acting niya sa patong-patong na mga ebidensya na nakuha laban sa kanya? Si David Minto ay formal na kinasuhan ng murder sa nangyari kay Sasha. Malinaw na ang kanyang ginawang krimen ay sexually motivated. Lumabas din sa investigasyon na ang may-ari pala ng Grafton House Hotel ay hindi siya. Ang may-ari ng hotel na iyon ay ang nanay ng girlfriend niya at si David Minto ay isa lamang doong utusan. Wala siyang papel o karapatan na mag-hire ng sino man. Ang hotel din na mga panahon na iyon ay sarado at under renovation, kaya walang dahilan para mag-hire ng isang tagalinis kung wala naman gaanong lilinisan. Tanging si David at ang kanyang girlfriend ang nakatira sa hotel na iyon, kung saan ang girlfriend naman ay pumapasok sa trabaho at umuuwi bandang 9:00 ng gabi. Si David ang laging doon ay naiiwan na mag-isa. At ang kanyang naging libangan ay ang pagpapapunta ng mga babae sa hotel na iyon para pagmanyakan. Isang babae na nagngangalang Kimberly ang nagsabi na 3 linggo bago ang krimen, siya ay inimbitahan din ni David sa hotel para sa isang interview. Parehong-pareho ang ginawang diskarte dito ni David. Si Kimberly ay nakatanggap ng job offer sa Facebook at nag-schedule ng interview at ng araw na yon, matapos na i-tour sa hotel, si David ay nagsimula naman na hipuan si Kimberly. Si Kimberly ay natakot at tumanggi
at nakiusap na tumigil si David sa ginagawa. Sa kabutihang palad ay nagawa ni Kimberly na pigilan si David at agad na nakalabas ng hotel. Sinasabing ilang minuto matapos nito, si David ay chinek ang Facebook profile ni Kimberly at browse ang listahan ng mga friends doon, kung saan nakita niya ang profile ni Sasha at iyon ay inad. July 15, 2013, nang ginanap ang trial laban kay David Minto. Siya ay patuloy pa din sa pagtanggi sa krimen at nakagawa pa ng isang kwento para mapawalang sala. Sa kwento ni David, si Sasha ay pumunta sa hotel para maglinis at matapos noon ay nang-akit kaya sila ay nagkaroon ng consensual sex. Si Sasha daw ay nakita pa niya sa may pintuan bago ito lumabas at siya naman ay pumanik na para tapusin ang iba pang lilinisan. Matapos noon, siya ay muling bumaba na at nakita si Sasha sa sahig na duguan. Maari daw na bumalik si Sasha at nakaharap ang isang mystery man at pinagsasaksak ang dalaga. Ayon pa kay David, sa kanyang panik sa nakitang duguang si Sasha, iyon ay kanyang dinala sa bathroom at nilinisan ang katawan nito sa bathtub. Ibinalot niya ito sa isang carpet at saka iniwan sa may iskinita sa labas. Nilinaw niya na hindi siya ang pumatay at sumunog sa dalaga. Paniwala ba? July 26 nang natapos ang trial ni David kung saan siya ay nabigyan ng guilty na verdict. Siya ay nasentensyahan ng life imprisonment with 35 years minimum. Taong 2014, nang siya ay nagpasa ng apela para pababain ang haba ng kanyang sentensya kung saan iyon ay hindi pinagbigyan. Siya ay inaasahan na mananatili at mabubulok na sa bilangguan at kung mabibigyan man ng parol, mahaba-haba pang panahon iyon simula ngayon. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!